awa nyo na. Pakihanap yung mag-ina ko, parang awa nyo na, sir! Dyan! Alam mo, mabuti pa, sa waiting area ka. Nakakaabala ka sa amin. Marami pa kami hinahanap ng mga taong nawawala. Marami rin kagaya mo. Sir, tutulong ako sa paghahanap. Hindi pwede tumahimik ako dito. Kailangan makita ko yung pamilya ko, sir. Kailangan makita ko sila. Sir. Doon ka! Bilisan niyo! July 2, 1993. Sa ikawalong araw ng pagdiriwang ng kapistahan ng Krus ng Wawa sa Bukawi, Bulacan, isang malagim na trahedya ang naganap ng masunog at lumubog ang pagodang kinasasakyan ng mga taong nagdiriwang. Marami ang namatayan at marami din ang namatay sa pangyayaring ito. Isang mapait na karanasang magbubunsod sa isang asawa at ama na mamuhay sa lansangan bilang isang taong grasa. May pag-asa pa bang naghihintay sa isang amang naghihinagpis matapos ang isang napakasaklap na trahedya? Mga kapuso, sama-sama po nating tunghayan ang kalunos-lunos na kwento ng buhay ni Edgardo Cañalesa. Huwag ka nang umiyak. Nangako naman ako sa'yo, di ba? Nakukunin kita kaagad. Basta maging maayos na ang lagay ko sa Maynila. Huwag ka nang umiyak, di ba? Bakit naman kasi kailangan mo pa umalis? Dadalawa na nga lang tayo. Iyon mo pa ako. Esther, nangako ako kay nanay at tatay bago sila mamatay. Nabibigyan kita ng magandang buhay. Paano kita mabibigyan ng magandang buhay kung hindi ako makikipagsapalaran sa Maynila? Pangako, kukunin kita kagad. Ha? Huwag ka nang umiyak. Saan ka man makarating, papangalagaan ka niyan. Ingatan mo yan, kuya. Bigay pa yan sa akin ng nanay bago siya mamatay. Pangako, pag-iingatan ko ito. Huwag ka nang umiyak. Ha? Mag-iingat ka lagi, ha? Mag-aaral ka mabuti, ha? Magkaayakan pa tayong dalawa dito. Taliwas sa inaasahan ni Edgardo, mas malaking pagsubok ang sasalubong sa kanya sa Maynila. Dalian niyo dyan! Salamat, pinsan, ha? Pasensya ka na at hindi kami nakasilip man lang sa buro ng tatay mo. Sige, bahala ka. Alam mo na, Sige, bumalik medyo ka. kapos din eh. Pahirap ng pahirap ang buhay dito sa Maynila. Ayos lang yung pinsan. Naintindihan kita. Siya nga pala. Pasensya na. Wala kasi akong alam na ibang mapupuntahan maliban sa'yo. Walang problema doon. Ano ba, insan? Pagpasensyahan mo nga lang itong lugar namin, medyo may kaliitan. Hindi, okay lang yun. O yan ang balak mo, Edgardo. Alam mo, hindi basta-basta ang buhay dito sa Maynila. Lahat pinaghihirapan. Lahat may bayad. Paano ka rito kung mabubuhay kung sabi mo nga, $200 lang piso ang dala mo? Yolanda, ano ba? Kakaya. Nung nakakahiya doon, nagpapakatotoo lang ako. Aminin na natin, hirap din tayo sa buhay. Kaya kung ako lang, hindi ko patitirahin yan dito kung walang trabaho. Sa atin nga lang eh, kulang na yung kinikita mo. Magdadagdag ka pa ng palalamunin. Halika rito, nakaupo pa kayong dalawa dyan. Dalihan mo dyan, maghugas ng pinggan. Pasensya ka na doon ha. Ganun lang talaga yun. Parang rapido bunganga. Huwag kang mag-alala, pinsan. Pipilitin ko makahanap kagad ng trabaho. Ba, Yolanda, ano yan? Agad na naghanap ng mapapasukan si Edgardo. Kahit anong trabaho, handa niyang pasukan. Subalit, sadyang mailap ang oportunidad sa kanya.
ako naman lahat, di ba? Aalis na lang yung tao ko. Ano ba pinagsasasabi mo? O di hahabulin mo! Wala kang konsensya. Pinsan. Pasensya na, ha? Walang masusunod, eh. Ayos lang. Naintindihan kita, pinsan. Ayoko na rin naman na dumagdag pa rin sa problema mo. Tuloy na ako. Napilitan si Edgardo umalis na sa poder ng kanyang pinsan. Dahil sa walang matutuluyan, napadpad siya sa lansangan. Sir, kain po. Papagabi pa lang kanina, pansin ko, ikot ka ng ikot dito. Bakit? Plano mo bang matulog dyan? Oo, sana. Pwede ba? Eh, wala namang may-ari ng lugar na to eh. Saka kahit anong oras, pwede kang matulog dito. Basta mag-iingat ka lang dahil hindi mo alam kung sino makakatabi mo. Salamat. Pulis! Tara! Bisa nyo! Pagpunin nyo! Bilisan nyo, tanghali na tayo. Pick nyo na to. Lagay nyo na dyan. Sanay na kami dito. Kahit na natutulog kami, pag narinig namin yung wangwang ng pulis, babangon kami sabay takbo. Hindi pwede lalampa-lampa rito. Kung hindi, sa presinto ka matutulog. May bonus pa, pag minamalas-malas ka, may kasama pang bugbog yun. Iisa ang kwento naming lahat dito. Galing ng probinsya. Ipagsapalaran kami dito sa Maynila. Hindi pinalad, kaya ayun. Kung saan-saang sulok at bangketa kami nakikitulog. Yung iba, si Merte, kabahay. Yun nga lang, sa ilalim ng tulay. Bakit di ka na lang bumalik? Bumalik ng probinsya. Ano pang babalikan namin doon?
Pati kalabaw namin ay isang lana. Lahat ng kagamitan, wala nang natira. Alam ko, ikaw galing ka ng probinsya. Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka na doon habang may panahon pa. Sige, umulit pa kaming bote. Kailangan namin magtrabaho eh. Sige. Salamat ah. Nakilala ni Edgardo ang ilang mga kaibigang naging tambay na ng lansangan. Isa na dito ang isang babaeng magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Ayan, kumain ka na. Salamat. Alam mo, sample pa lang yung nangyari sa'yo. Buti nga hindi ka sinaktan eh. Kasi yung ibang nakikitulog dyan, minsan ninanakawan na sinasaksak pa. Ay, saka nga pala si Poldo, mabait talaga yun. Minsan nga pag may tira akong pagkain dyan, binibigay ko sa kanya kasi naawa ko dun sa mga anak niya. Teka nga, wala ka ba talagang matutuluyan? May kamag-anak ang nanay ko sa Quezon City. Pero hindi ko naman alam kung nasaan. Salamat nga pala dito ah. Hayaan mo pagka nagkapagtrabaho ko, babayaran ko ito. Hindi ka naniniwalang babayaran ko ito? Hindi naman. Ano lang kasi, 2 araw na tayong nag-uusap, nagkikita. Hindi pa rin tayo magkakilala. Ako nga pala si Erlinda. Madaling nahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa. Sa tulong ni Erlinda, nakahanap ng trabaho si Edgardo. Hindi nagtagal, tuluyan nang nagsama ang dalawa. Pagpasensya mo muna ito ah. Pagka kumita ako na mas malaki-laki, lilipat tayo sa mas malaki kaysa rito. Ano ka ba? Ayos na sa akin to, no? Hindi naman importante kung malaki o maliit ang bahay. Importante, puno ng pagmamahal. Salamat ah. Kundi dahil sa tulong mo, malamang sa karsada pa rin ako nakatira hanggang ngayon. Wala yun. Bali, wala rin naman ang tulong ko sa'yo. Hindi mo tutulungan ang sarili mo. Sa totoo nga, dapat ako pa magpasalamat sa'yo. Ha? Para saan? Para pagtuting mo sa buhay ko. Matagal na rin ako nag-iisa. Mula nung naulila ako. Ngayon lang ako sumaya ng ganito. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na binigay ka na sa akin. Oh, bakit? Naalala ko lang yung kapatid ko. Nangako kasi ako sa kanya na kukunin ko siya sa oras na magiging maayos ang lagay ko dito sa Maynila. Pwede naman natin siyang kunin kung gusto mo eh. Saka na lang siguro. Pag sigurado na ako na hindi niya na mararanasan ang hirap na dinaranas natin ngayon dito. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalong lumalim ang pagmamahalan ng dalawa, lalo pa nang mabuntis si Erlinda.
Ano ka ba naman? Ang tagal mo. Mahuhuli na ako sa lakad ko. Bakit kasi hindi ka na lang pumirmi ng bahay? 1 buwan na lang, manganganak ka na. Eduardo naman, alam mo naman dalaga pa lang ako. Panata ko na pumunta sa Bukawi tuwing piyesta ng pagoda. Saka hindi naman porket buntis ako, di na ako pupunta. Ano kaya? Samahan kita. Wag na. Kaya ko na mag-isa. Saka sino magbabantay dito? Sige na, alis na ako. Mahuhuli na ako. O, basta ingatan mo yung baby natin, ha? Oo naman. Bye-bye. Mula pagkadalaga ay naging panata na ni Erlinda ang bumisita sa Bukawi, Bulacan tuwing kapistahan ng Krus ng Wawa. Samantala, mula nang lumuwas si Edgardo pa Maynila, naging madalang na ang pakikipag-ugnayan niya sa kapatid na si Esther. Isang bagay na ikinasama ng loob ng huli. Esther, may suwat ka galing sa Kuya Edgardo mo! Uy, ano ka ba? Hindi ka ba natutuwa may suwat ka galing sa kuya mo? Eh, ano naman gusto mong gawin ko? Magtatalon ako sa tuwa. Simula nung tumigil siya sa pagsulat sa akin, kinalimutan ko na siya bilang kapatid. Ano ka ba naman, Esther? Hanggang ngayon ba naman masama pa rin loob mo sa kuya mo? Dadalawa na nga lang kayo eh. Yun na nga eh. Dadalawa na lang kami, magkahiwalay pa. Hindi ko na nga alam kung anong nangyayari sa kanya dun eh. At ako, nag-asawat na ako at lahat, hindi niya pa alam. Balik mo na sa kanya yung sulat na yan. Ay sus, gastos pa iniisip mo. Alam mo, kung ayaw mong basahin yung sulat na to, pwes ako magbabasa ito para sa'yo. Mahal kong kapatid, sana ay nasa mabuti kang kalagayan sa pagdating ng sulat kong ito sa iyo. Ayos naman ang lagay ko rito sa Maynila. May asawa na ako ngayon at malapit nang lumabas ang panganay namin. Sana ay narito ka para matulungan mo ang ate Erlinda mo kapag nakapanganak na siya. Sabik na ako makita ka. Alam kong inaasahan mong susunduin kita riyan, pero medyo kapos kami ngayon kaya hindi ako makauwi diyan sa atin para masundo ka. Kamusta ka na nga pala? Nakapagpatuloy ka ba sa iyong pag-aaral? Pasensya na at hindi man lang ako nakapagpadala ng pangmatrikula mo. Ayan, babae ang anak niyo. Napakagandang bata. Huwag ka na masyadong gumalaw, ha? Baka mapagod ka. Oh, baby. Magpahinga ka na. Eduardo, may sasabihin lang ako sa'yo sandali. Ang ganda. Bakit to? Ingatan niyo yung bata, ha? Kasi medyo mahina yung bata. Alagaan niyo siya mabuti. O paano? Alis na ako. Salamat. Sa paglipas ng mga taon, naging masaya si Edgardo sa piling ng kanyang bagong pamilya. Subalit patuloy pa rin ang pagdating ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Oh, baby. Kumusta? Papa, tingnan mo, ang ganda yung binili sa akin ni Mamang Manika. Tignan ko nga. Wow, ang ganda nga. Ang galing talagang pumili ni Mama, no? Opo. Bakit? Anong problema? May problema ba? Papa, ano pong sakit ko? Ha? Wala naman sakit ang anak ko eh. May sakit ba ang anak ko? Ayan nga, ang ganda-ganda mo eh. At saka kaya lang kayo nagpunta ni Mama sa doktor para mabigyan ka ng bitamina. Talaga po? Oo naman, kasi kailangan ng bata ng bitamina
para maging cute. Yakap nga. Ang ganda ng baby ko. Anong gagawin natin? Mahina ang baga ng anak mo. Kailangang alagaan sa gamot. Huwag kang mag-alala. May awa ang Diyos. Magiging okay rin ang lahat. Dodobling ko ang pagkatrabaho para sa anak natin. Kayo ni Renalyn ang buhay ko. Kaya kahit ano gagawin ko para sa inyo. Papa, natulog na tayo. Sandali ka. Halika na, baby. Natulog na tayo. Halika. Sleep na. Pa? Pa? Nandito ako. O bata nga ganyan nagising. Nakabihis na yung bata. Ay nako, ayoko makapagsiksikan sa mga tao doon. Kailangan maaga pa lang nandun na kami. Ha? Ano ka ba? Piyesa ng Bukawi ngayon. Kailangan maaga pa lang nandun na kami ng anak mo. Para naman masakyan namin yung pagoda na ipaparada sa ilog. Bakit hindi mo malang sinabi ng maaga para makapagpaalam ako sa amo ko? Pero pwede naman akong hindi pumasok ngayon. Para samahan ko kayo ni Renalyn. Ay nako, sus, hindi na kailangan. Sayang din naman yung araw kung hindi ka papasok. Saka isa pa, kaya naman namin ng anak mo to. Hindi ka ba nasanay na taon-taon pumupunta kami doon? Kung sa bagay. Pero pagkatapos ng parada, uwi kayo kaagad ha. Oo naman. Oh, bakit? Di ba sabi mo bigay sa ito ng kapatid mo bago ka lumuwas ng Maynila? Wala lang. Matagal ko na kasing suot yan. Ni minsan, hindi ko pa yan napabindisyon na sa Bukawi. Mag-iingat kayo ha. Uwi kayo agad. Maghihintay ako. Ha? Tumulak pa rin si Erlinda kasama si Renalyn sa Bukawi upang tuparin ang kanyang panata. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, isang trahedya ang napipintong maganap. Sandali! Yung kwintas ko! Sandali! Sandali! Ano ka ba? Sumakay ka na mga wala naman ng pwesto eh! Bisa ko! Kailangan po ba nakasakay tayo sa bangka pagparit? Di po ba pwedeng manood ng po tayo dun sa may gilid? Pwede naman anak eh. Kaso mas gusto ko kasi nakasakay tayo sa bangka. Bakit po? Eh kasi pag nakasakay tayo sa bangka, marami tayong matatanggap na grasya. Nakita mo ba to? Punong-puno. Ganyan kadami matatanggap nating blessings. Talaga po? Oo naman, kaya nga dapat magpasalamat tayo dahil sa dami ng gustong sumakay dito, nakasakay tayo. Di ba? Marami tayong matatanggap na blessings. Di ba? Ayan, kaway ka ulit.
sa isang iglap. Ang isa sanang masayang fluvial parade ay nauwi sa isang malagim na trahedya. Humigit kumulang sa 280 katao ang patay. Kabilang na dito ang mag-ina ni Edgardo. Erlinda! Renali! Oh. Manong, may nakita po ba kayong bata, Manong? Mga 5 taon? Mahaba mo. Baba. Manong, pwede pakihanap niyo po yung mag-ina ko, Manong. Sumakay sila dyan eh, Manong eh. Isit kayo dyan! Sabi niyo! Sabi niyo dyan! Bot! Talaga po? Oo naman, kasi kailangan ng bata ng bitamina para maging cute. Kaya ako nga. Ganda ng baby ko. Sa pagkawala ng kanyang mag-ina, nawalan din ng direksyon sa buhay si Edgardo. Dahil sa matinding pangungulila, nagbalik siya
sa buhay lansangan. Tagal-tagal na rin panahong namatay ang mag-ina mo eh. Siguro naman, panahon na para harapin mo naman ang buhay. Pare, alam ko naman na mahal mo pamilya mo eh. Pero siguro magsimula ka muli. Pwede kang magtrabaho ulit. O kaya umuwi ka ng probinsya. Di ba may kapatid ka doon? Dito kami nagkakilala ni Erlinda. Dito niya rin ako babalikan. Babalikan niya ako kasama ng anak namin. Sa loob ng mahabang panahon, nabuhay sa kalsada si Edgardo bilang isang taong grasa. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataong muling magpapabalik sa kanyang naglahong pag-asa. Ma'am, marami po salamat. Tawarin mo ako, Erlinda. Tawarin mo ako, anak. Hindi ko nagawang iligtas ka. Pero alam ng Panginoon kung gaano kayo kahalaga sa akin. Kung gaano ko kayo kamahal. Hindi kayo mawawala sa isip at puso. Magpakailanman. Edgar, kamusta ka na ngayon pagkatapos nung ilang taon mong palaboy-laboy ka lang? Mabuti naman po ngayon, kaka-recover na rin ako. Parang wala ako sa sarili pag naalala ko po yung nangyari sa mag-ina ko. Pero, siyempre, hindi maiaalis yun sa isip mo eh. Dahil alaala yun eh. Yung alaala, di ba nananatili sa isip natin yan. Kaya maganda, kaya pangit. Ano ang maaaring mangyari para magpatuloy na yung buhay mo? Kung rin alam kung anong gagawin ko para mawala na talagang tuluyan sa isip ko na ganun o ano na huwag ko na rin maalaala. Kaya nagpapasalamat nga ako nung nakauwi ako sa amin. Naging inspirasyon ko yung kapatid ko, pamangkin ko, mga apo ko, kaya mga kakilala kong dati umalis ako, mga ulit pa ganun, malalaki na. Yung naging, nawala na sa isip ko yun. Kaya nga sila rin siguro naunawaan nila ako, hindi ako tinatanong kung anong nakaraan ko ganun. Yun, wala sa isip ko na yun. Yung mga panahon na ikaw ay palaboy-laboy, taong grasa ka, di ba? Hindi ka naman nasiraan ng bait, hindi naman eh, di ba? Kasi tingnan mo nakakausap. Bakit yun ang nangyari sa buhay mo? Mula nung nawala sila, nangyari yun sa pagoda, parang na-blackout ako.
Nung natawan ako, nandiyan na ako sa kalsada, pakalat-kalat na lang ako. Na masura, na malimos, kung ano-ano na lang sa buhay kalye. Pero ngayon, ibang-iba na siyempre ang buhay mo ngayon. Ano ngayon ang plano mo? Gusto ko pong manatili doon na lang, na masaya na ako na tanggap naman ako ng kapatid ko kahit wala nang iba namin kapatid. Sa ngayon talaga, aminin ko na medyo hindi ako natutulog sa bahay ng ate kasi nandoon po lahat, mga apo namin, pamangkin namin, nandoon. Siya lahat ang umano kasi mga ulila na rin. Kaya iwas ako doon sa ate ko sa gastusin, makadagdag pa ako. Sa totoo lang, anong gusto mong maging sa kinabukasan mo? Makatulong po sa pamilya ko. Ayaw mo na umibig muli. Sa nakita ko ngayon, inspirasyon ko na lang yung pamilya ko. Yun na lang. Kung noon nga sa loob ng 13 anyos, hindi ko na ngayon pa kayo nakita ko yung mga pamilya ko. Kontento na po ako. Kontento ka na ngayon. Sa tingin mo ba dapat ang mga taong grasa inilalagay sa ospital? Karamihan po dyan, normal at saka nagiging masama lang sila, nagiging violente lang sila. So, husga na rin po ng kapwa. Mang Edgar, maraming salamat sa pagkakataon na pinahintulutan mo kaming itampok ang buhay mo para kapulutan ng aral ng ating mga television. Pwede po magpasalamat? Kanino ka magpapasalamat? Unang-una po, magpapasalamat ako sa iyo, Ma'am Merchan ko. Pangalawa sa GMA, si Ma'am Jessica Soho, kaya nandito ako ngayon, in-interview niyo. Salamat po. Mga kabarangay ko sa Iloilo City, sa Esperanza Tanza. Salamat sa inyo, sa unawa niyo kahit tinanggap nila ako bilang tao. Salamat sa inyong lahat. Salamat muli Mang Edgar. Thank you. Sa matagal na panahong pag-iisa at pangungulila niya sa lansangan ng Maynila, tila nabuhay si Edgardo sa kadiliman. Pilit na kumakawala sa alaala ng namaalam niyang asawa at anak. Sa kabutihang palad, napagtanto niya na may pag-asa pa rin naghihintay sa kanya upang muling makapagsimula ng panibagong buhay. Sa kasalukuyan po, nagbalik na si Edgardo sa Iloilo. Masayang kapiling ang kanyang kapatid na si Esther at ang isa pa nilang kaanak. Ang kwento ng buhay ni Edgardo ay isang pagpapatunay sa kasabihan na sa gitna ng kadiliman ay doon lumilitaw ang liwanag. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman.